Siya na may nag-sponsor sa mga kapatid ko. Libre ng tuition nila. Ang saya-saya ko. Di talaga ako nakatulog kagabi eh. Excited nitong pag-inform sa kanya, maluha-luha pa. Really? Wow, I'm so happy for you. Tura niya dito sa labis na kasiyahan na yakap pa siya nito. Di talaga ako makapaniwala eh. Teka, sobrang na-transfer mo. Si Ana nang biglang maalala ang fund transfer ng dalaga. Oo, para sa kapatid mo. Pakisabi galingan niya. Wika ni Shaina kahit lalong mangiyak-ngiyak yon. Di alam ang sasabihin sa dalaga. Ang ganda ng farm. Mag-enjoy ka na lang muna, okay? Bulong ni Shaina kay Ana at tumango-tango iyon. Salamat. Mahinang paayag ni Ana at kinindatan niya ito. Lalo't palapit si Ezekiel sa kinaroroonan nila. Welcome to our farm. Let's get inside. Tura nito at excited na silang sumunod dito. Nagulat siya nung lumapit sa kanya si Clyden at umakbay sa kanya habang papasok sila sa mansyon na nasa gitna ng farm. Pagpasok nila sa loob, mas lalo pa silang namangha sa loob nito. Classic ang architectural design pati ang mga mebles at palamuti. Sobrang ganda, hindi mo akalaing may ganito kagandang mansyon sa gitna ng halamanan. Let's go to Lanai. Brunch tayo bago mamasyal sa farm? Sambit ni Ezekiel, tinuro ang kabilang side. Agad nagsipagbigay galang ang mga kawaksing nasa mansyon na makita si Ezekiel at ang mga bisita nito. Pagdating sa Lanai, sari-saring pagkain at prutas ang nakain sa mesa. Maganda pa ang view sapagkat nakikita mula ron ang napakalawak na lupain na natamnan ng sari-saring halaman. Feel at home, deklara ni Ezekiel sa kanila pagkatapos. Thank you for inviting us here, bro. Iba pa rin talagang feeling sa province, masarap ng hangin, pati mga pagkain. Tura ni Clyde na silang ayunan naman ng tango ni na Shaina at Ana. Yun na nga eh. Kaya hindi mabitaw-bitaw ng family ko ang farm. It is a perfect getaway, lalo na kapag nasa stress tayo sa city. Kain tayo. Masarap ang native na tinolang manok dito at mga fresh na isda galing fish pond. Si Ezekiel at biglang natakam sa Shaina sa inihaw na hito. Kinuha niyang isa at nilagay sa plato niya. Kumuha rin ng sausawang toyo na may silit kalamansi, kaya't napakasarap ng kanyang kain. Nag-e-enjoy siya sa pagkain ng hito nang mapansin, nakatingin sa kanya si Clyden. Natigil siya sa pagsubo, tinor at isda palang nakahain, at wala tong patience sa pagtatanggal ng tinik-tinik. Pasimple niyang tinuro ang bangus pero hito ang gusto nito, kaya kumuha siya ulit ng isang pirasong hito at pinagtanggal ang tinik, tsaka nilagay sa plato ng lalaki. Nilapit niya rin ang sausawan dito, ngunit kumuha muna ng plastic gloves at nilagay sa kamay nito. Wow! Masarap palang fish na to? Saad ni Clyden matapos ang ayunan ni Ezekiel. Yes, sobrang sarap. Ito yung mga gustong-gusto ko dito sa farm eh. Maraming masasarap at fresh na pagkain. Sweetheart, can you give me one more please? Tura ni Clyden sa asawa nang maubos ang bigay ni Shaina dito. Ngumiti siyang tumango sabay ng pagkuha ulit na isa pa at tinanggal ang tinik nilagay ulit sa plato ni Clyden. Hinay-hinay bro, aphrodisiac ang hito, nakakapagpatas ng libido. Nakatawang saad ni Ezekiel. Really? Eh di naman siguro maagrabyado si Mrs. kung abutin hanggang third round. Birong pahayag pa ni Clyden at hindi sinasadya. Napaubo si Shaina sabay ng pamumula ng mukha, lalo na magkatawanan ang dalawang lalaki. Patay mali siyang kumuha ng dragon fruit at inupakan to ng kain. Tinignan siya ni Clyden na nakakaloko, kaya kumuha siya ng dragon fruit at walang kaabog-abog. Sinubo sa bunganga nito. Nagulat yon pero kinagat din at kinain. Lihim na tawa si Shaina sapagkat ang dragon fruit ang pinakaayaw nito. Ah, sweet couple! Nakatawang hayag ni Ezekiel kahit halos magkasabay silang nagbigay ngiti dito. Pagkatapos kumain, tinor sila ni Ezekiel sa mansyon bago nagpa siyang libutin nga ang farm. Sobrang nasiyahan ng mga bisita nito lalo na sina Shaina at Ana. Pagdating ng dragon fruit farm, excited silang bumaba ng pickup jeep para tingnan at subukan ng matamis na bunga. Picking season ng dragon fruit at may nagpipitas dito. Mainit ngunit di alintanan ng dalawa sa sobra nilang excitement. Nagulat pa si Shaina nang biglang may naglagay ng sombrero sa ulo niya. Nang tignan niya si Clyde na inayos to sa kanyang ulo. It's too hot, masasunburn ang mukha mo. Thank you. Wika na Shaina at kaming ngumiti siya dito. Kahit papano na-appreciate niya ang ginawa nito. Inipit ng lalaki yung buhok niya sa kanyang tenga, kaya't bigla niyang inabutan ng dragon fruit ito dahil wala siyang masabi. Umiling yon kaya't napatawa na lang siyang pinagpatuloy ang pangunguhan ng prutas. Pagkatapos sila sa dragon fruit farm, namangha sila na mapunta sila sa napakalaming puno ng rambutan. Hitik na hitik ang bunga at napakasarap pagmasdan.
Nakikikuha rin sila ni Ana ng mga bunga habang di mapigilan ng kumain dito. Matamis at sobrang sarap kahit siguro maghapon silang naroroon. Di nila mararamdaman ang pagod lalo na mapunta sila sa mga buko. Nagpakuha si Ezekiel ng di magulang na buko at nag-enjoy silang kumain o minom ng juice nito. Pagdating ng tanghalian, sumilong sila sa may kubo. Nagpahanda rin doon si Ezekiel na makakain at kasabay ng mga trabahador. Masaya silang kumain ng tanghalian. After ng pananghalian, naupo si Shaina sa isang duyan, nakasabit sa may puno at di pa rin makapaniwala sa dami ng halamang namumunga sa loob ng farm. Napakasarap pa ng hangin kung kaya't inihiga niyang katawan sa may duyan. Si Ana naman lumayo ng kaunti dahil kausap na naman ata nito ang mga kapatid. Sobra na siya inang hinahangaan si Ana sa labis sa pagmamahal sa mga kapatid. Maya-maya na amoy niya ang pabango ni Clyden. Alam niya palapit to sa kanya kung kaya bigla niyang pinikit ang mga mata. Baka sakaling nalayo kung makikita siyang tulog. Di kasi siya komportable pag sila lang dalawa ng asawa. Parang any moment makakapagsabi siya ng di dito magugustuhan eh. Are you asleep? Wika ni Clyden pagkatapos tumayo na medyo may katagalan. Alam na siya inaobserbahan siya nito kung kaya't binukas niya ng konti ang isang mata. Ngunit bigla siyang nagmulat ng todo nang may makitang namumula ang mukha nito at may pantal-pantal to sa katawan. Parating nangangati na hindi niya maintindihan. Bigla siyang tumayo mula sa pagkakahiga sa duyan. Ano nangyari sa'yo? Nag-aalala ang tura niya dito. Nangangati ako. I guess sa pinakain mong dragon fruit. Wika ni Clyden at bigla na siya inang natakpan ng bibig. Naku, may allergy sa prutas ang binata. OMG. Hindi ko naman alam eh, ba't mo kasi kinain? Saan niyang biglang pinagharian ng pagkakonsensya. Upo ka nga dito, dali. Maayos bang paghinga mo? Tumanguto ngunit lalong dumarami yung pulang pantal-pantal. Ang makinis at maputing mukha'y pulang-pula. Ganon din ang leeg at kamay nito. Wait lang, sabihin ko kay Ezekiel umuwi na tayo. Wika niya rito ngunit hinawakan siya ni Clyden. Sinandal nitong ulo sa kanyang bewang. Okay ka lang ba? Tanong ni Shaina. Feeling niya'y nahirapan tong huminga at sobra siyang nag-aalala. Siya namang paglapit ni Ana sa kinaroroonan ng lalaki at nagmamadaling napuntahan sa Ezekiel. What happened? Nag-aalala ring pahayag nito na makita ang binata. Agad niya tong isinakay sa sasakyan. Tumawag sa resident doctor ng farm kit pagdating sa mansyon, agad nitong tiningnan lagay ng binata. Allergy ang dumapo kay Clyden kaya't pinainom ito ng gamot. Bago umalis, nagbilin pa sa kung dapat gawin. Pagkatapos makainom ng gamot ay nakaidlip ito. Sa kwarto ng mansyon to nagstay at binabantay na siya ina. Sabi ng doktor, maaari itong lagnatin o di kaya mahirapang huminga, kaya todo bantay si siya ina dito. Nag-decide din si Ezekiel na doon na sila sa mansyon magpalipas ng gabi para mabantay at pasabaybayan nilang lahat ang kalagayan ng lalaki. Pagsapit ng gabi, nilagnat nga si Clyden. Masyadong mataas ang body temperature nito kahit pinanasan ni Shaina na maligamgam na tubig. Pero pagkatapos lagnatin, biglang nag-chills ang binata. Sobrang nangangatal ang katawan nito at sobrang nervous niya. Okay ka lang ba? Anong gagawin ko sa'yo? Inawakan ni Clyden ang kamay niya at ramdam ni Shaina. Sobrang lamig ng palad nito. Pinagpatong-patong niyang blanket na naroon pero tila hindi tumitigal ang pangatog nito. Inawakan niyang mukha ng asawa at naiiyak siya. Sobrang lamig pati mukha nito. Dalhin ka na namin sa ospital? Mangiyak-ngiyak niyang tanong pero umiling yon. First time ni siya inang makita na nasa ganong state si Clyden kaya't naiiyak niyang binuro ang mukha sa dibdib nito. Di niya alam gaano siya katagal sa ganong posisyon ngunit naramdaman niya. Hinagod ni Clyden ang buhok niya kung kaya't lalo siyang naiyak. Gumaling ka na, please. Pahikbi niyang turan dito. Niyakap niyang asawa habang nakasubsob ang mukha sa dibdib nito. It's been a while na hindi niya nayakap ng ganito si Clyden and she missed him. Di niya siya inaalam kung magpapasalamat siya na nasa gantong estado ngayon si Clyden dahil kahit papaano, nayakap niya to ng ganito. Pero lalong tumulong luha niya dahil sa isipin na sa ganitong sandali na lang niya magagawa ang ganito, kaya't mas lalo pa niyang hinigpitan ng yakap dito. Feel his breath and the beat of his heart, praying na sana maging okay to kaagad. Kahit ito na ang pinakahuling yakap niya dito. Pagising na siya ina kinabukasan, maayos siyang nakahiga sa kama at mag-isa. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Nakayakap siya kay Clyden kagabi at nakatulugan niyang ganon. Bakit wala na to sa kama? Ano ang nangyari sa kanya? Di ba rito nakayanan ng sakit niya at di niya namalayan, inihatid sa ospital?
Tumayo siya para lumabas ng kwarto nang bigla bumukas ang bathroom. Nilawa ang asawang nakatapos ng towel. Napalunok sa Shaina pero agad niya itong nilapitan at chinek ang katawan nito. Okay ka na ba? Inayaan ni Clyde na check upin siya nito. Tinaas pa ang dalawang kamay sa paghahalugog nito sa buo niyang katawan. Magaling ka na, wala nang pantal-pantal mo. Masayang pahayag ni Shaina at di niya napigilang yakapin yon. Pero bigla rin kumalas ng matauhan. Oops, sorry. Masaya lang ako na magaling ka na. Natakot ka ba na may masamang mangyari sa akin? Tanong ni Clyden na nagpatigil kay Shaina. Oo naman, kasi kasalanan ko kung ba't inatake ka ng allergy. Oh, okay. Sarkasikong wika ni Clyden. Lumakad sa loob ng room at walang kaabog-abog, tinanggal ang tapis pagkalapit sa harap ng cabinet. Fully naked ang lalaki at bigla sa Shainang tumalikod. Why? You've seen me naked so many times before. I'll go to the bathroom. Wika ni Shaina at nagmamadaling pumasok sa banyo. Nilak pa to pagkatapos hawak ang dibdib. Inhale-exhale sa harap ng salamin. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha ng bagong toothbrush na nakalagay sa lavatory at nagsipilyo. Tinanggal ang damit tsaka tinutok ang sarili sa shower. Pagkatapos maligo, pinakiramdaman pa ang silid ng matansyang wala ng tao, saka niya binuksan at lumabas ng bathroom. Only to find out, nasa bintana si Clyde at tatakpan ng katawan ng kortina. Halos mawalan siya ng ulirat nang lumabas to habang siya'y nagbibihis. You scared me, bakit bigla ka nalang lumalabas? Mabuti na lang pala at nakatapos siya kanina na magsusuot siya ng bra at panty. Natawa yon kaya't lalo siyang pinagsiklaban ng inis. Magkanda sabit-sabit ang strap ng dress niya. Wala siyang nagawa nang lumapit si Clyden. Tinanggal ang sumabit na strap sa buhok niya. Tinulungan pa siya nitong ibaba at iayos sa katawan ng kanyang damit. Thank you. Nanunuot sa ilong ang umoy ng binata kaya't nalayo niyang sarili dito. Pumunta siya sa corner para isabit ang gamit na towel. Pagharap niya pabalik, bumangga siya sa dibdib ni Clyden. Agad na paatras siya nang bumangga ang mukha niya sa dibdib nito. Di niya namalay na kasunod to sa kanyang likod kaya't pagharap niya, diretso siya sa katawan nito. Iniwas niyang sarili pero nahawakan siya ng asawa sa bewang. Hinapit siya palapit sa kanyang katawan. Ang lakas ng tambol sa kanyang dibdib. Parang gustong lumabas ang kanyang puso at hindi siya makagalaw. Hinawakan ni Clyde ang kanyang baba. Tinaas yon para mag-meet ang kanilang mga mata. Bigla sa Shainang pinapawisan ng malapot at sunod-sunod ang ginawang paglunog. She's been into his arms before pero bakit sobra naman ang nervyos niya ngayon? Para namang sa sentensyan siya nito at di niya maintindihan. Habang magkaumang ang mga bata unti-unti, nilapit ni Clyde ang kanyang labi sa lips ng dalaga. They've kissed so many times, ngunit nanginginig ang labi niya nang dumantay ang labi ng binata sa kanya. Natigil yon at tiningnan siya sa mukha na maramdaman ang panginginig niya. Napamara pa na makitang namumutla ng kanyang mukha. Hinawakan ni Clyde ang kanyang magkabilang pisngi, ngunit nakapikit ang kanyang mga mata. Look at me. Tell me what's happening to you. Saad ni Clyde na sobrang nag-aalala kay Shaina. Ngunit mas lalong lumala pa ang lagay ni Shaina. Napahawak to sa may tiyan na para bang masusuka. Kumawala to sa pagkakahawak ng asawa, halos pasuray na kinuha ang kanyang bag. May dinukot to at naridaling pumunta sa bathroom. Pagkainom na Shaina ng gamot, halos nang hihina, napaupo sa may tabi at napapikit. She'll get better once umepekto ng iniinom na gamot. Si Clyde na may napatulala sa nangyari sa asawa. Nang mahimasmasan, sinundan niya ito sa nakabukas na bathroom. Nakaupo si Shaina sa isang tabi, nakapikit at tila hinihintay na bumuti ang pakiramdam. Lalapitan niya sana siya Shaina pero may nag-roll na bagay sa kanyang paanan. Tiningnan niya yon at isang plastic container na parang gamot ang laman. Kinuha niya at binasa pagkatapos pinaglipat-lipat ang tingin sa hawak na gamot at sa babaeng nakapikit sa tabi. Why are you taking this pill? Tranquilizer ang hawak niya at kahit wala siyang alam masyado sa medicine, alam ni Clyde para saan ang gamot na yon. Biglang nagmulat si Shaina nang marinig ang boses ni Clyde. Agad siyang tumayo na parang walang nangyari. Kinuha sa kamay nito ang kanyang gamot. Lumabas siya sa banyo na parang di narinig ang asawa. Pinulot ang nagkalat na gamit at binalik sa kanyang sling bag. Sinundan siya ni Clyde na utalang kaabog-abog. Niyakap siya mula sa kanyang likuran. Nagulat si Shaina ngunit naramdaman niya. Bigla siya nagkaroon ng energy na nagmumula sa katawan nito. Are you sick? Narinig niyang tura ni Clyde pagkatapos sa ilang sandali. Yakap-yakap pa rin siya sa kanyang likod na tila walang balak na pakawalan.
Napalinok si Shaina ng ilang beses bago siya umiling. No! Maikling sagot niya rito. Naramdaman niyang ibinuro ni Clyden ang ulo nito sa kanyang batok. Sinisipon ba siya? Ba't parang may tubig na dumantay sa kanyang balat sa likod? Why do you have those pills? Maya-maya ay mahinahang tanong ni Clyden, ngunit nababanag ang pag-iiba ng boses nito. Umiyak ba siya? Di ko alam, baka gamot ng pasyente ni Dr. Chan. Di ko na malayang napunta sa aking bag. Mailap ang mata ni Shainang sabi dito. Mabuti na lang nasa likod niyang asawa. Di niya alam kung maniniwala si Clyden, ngunit narinig niyang mahina nitong pagtawa. Pagkatapos sa ilang sandali, iniharap siya ni Clyden. Hinawakan ang kanyang mukha at pilit pinagtagpo ang kanilang paningin, kung kaya't di niya naiwasan na tumingin dito. Namumula ang mga mata ni Clyden. Di niya siya inaalam kung umiiyak o napuwing, but in his eyes, she saw sadness and pain. Promise ming aalagaan mong mabuti ang sarili mo, wika ni Clyden. Nababanag ang paghihirap ng damdamin. Naparinok sa Shaina pero di naglaon, ngumiti siya bago tuon sa kabilang side ang paningin. Of course, ikaw din. Sambit niya at saka kumawala sa pagkakahawak nito. Gusto niyang lumayo ng kaunti kay Clyden pagkat nasusuffocate siya sa labis na pagpintig ng kanyang puso. Ngunit nahawakan ni Clyden ang kanyang kamay para pigilan siya nito. Napapikit sa Shaina, konting-konti na lang talaga. Kalilimutan niyang nagkabalikan sila ni Samantha. Konting-konti na lang luluhod na siya sa asawa para magpanggap ulit to na mahal siya. Konting-konti na lang. Natigil ang pagmumuni niya nang tumunog ang cellphone mula sa bulsa ni Clyden. Napatingin siya kahit nagkasalubong kanilang mga mata. Hesitant pang pansinin nitong tumunog sa kanyang bulsa pero di naglaon, kinapayon para tingnan sinong tumatawag. Mga ilang segundo pang pinagmasdan ng screen bago nagangat ng mukha. Tumingin na para bang naguguluhan kahit nagkaroon siya ng hint. Sinang caller nito? I'll go outside. Wika ni Shaina, tuluyang binawi ang hawak ng kamay ni Clyden. Tsaka hinagilap ang sling bag at tuluyang lumabas ng silid na kinaroroonan nila. Paglabas ng pinto, pinaypay niya ang kamay sa mukha. Parang tutulo ng kanyang luha at yon ang nilalabanan niya. Dumiretso si Shaina sa kung sang parte ng mansyon o kahit saan, basta't mawala agad ang sumisibol na sakit sa dibdib. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.